Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Excited na ba kayo? Kasi kung ako tatanungin ninyo, oo naman, sobrang excited na ako at hindi na ako makaget over talaga sa mga nababasa kong mga prediction. Grabe, naluloka ako. So kanina galing na akong simbahan, nagsimba na ako. Syempre para, alam mo yon, bukas manalo si Michelle D. Charot. Nagsimba ako para bukas hindi na ako magsisimba. Siyempre, nagpasalamat na ako sa Panginoon sa mga biyaya na nakukuha ko. At saka, siyempre, hindi lang yon. Bukod dun sa biyayang nakukuha ko sa ipinakita ni Michelle D. dito sa competition ng Miss Universe. Talagang in-include ko yun sa panalangin ko. Kasi, kung isipin mo, sobrang galing talaga ni Michelle D. sa ipinakita niya. And then, sabi ko sana bukas gabayan nga si Michelle D sa kanyang laban sa Miss Universe. So, yun yung mga panalangin ko. At saka syempre, sana makuha natin yung Peak Crown, di ba? Kasi para sa akin, guys, sa totoo lang, deserve ni Michelle D talaga manalo dito. Medyo mahirap yung competition kasi top candidates talaga yung mga contender dito. Kung iisipin mo, talagang malakas sila at may pinaglalaban. Tapos iba din yung atake. Tapos nandyan pa si Antonia Forsyth na ganun din yung gusto. So talagang lahat, everybody, they wanted to get the crown. Sabi ng ganun, bukas daw, hindi daw imposible na si Antonia Forsyth nga daw ang makapag-uwi ng corona. Baka lang, di ba? Hindi pa naman sure. So ibig sabihin, may laban pa tayo kasi hindi pa naman tapos yung competition. Yes, naniniwala ako si Antonia, isa sa mga magiging tinik talaga kay Michelle D bukas. Pero si Michelle D din talaga ang sisira ng mga pangarap ni Antonia bukas dito sa Miss Universe. So, ano lang yun, kumbaga parang palitan lang sila. So, si Michelle D kasi, syempre, she wanted to get the crown. And then, ganun din si Antonia. Ang hirap nga nun, di ba, magkasama sila, pero iisa yung goal nila. So, talagang sisirain nila yung pangarap ng bawat isa sa kanila. So, hindi sila magkaibigan kapag ganun. Charot! So, yun. So, ako naman, para sa akin kasi, kung ikukumpara ko talaga si Michelle D kay Antonia, parang mas deserve talaga ni Michelle D na maging isang Miss Universe dito sa competition nila ngayon. Bakit? Kasi una, yung advocacy niya. Talagang ipinaglalaban ni Michelle D dito yung kanyang advocacy dahil siya mismo ay na-experience niya yun doon sa dalawa niyang kapatid na pinanood ko kanina. Grabe no? Parang talagang si Michelle D galing talaga siya from love. And then, so gusto niya kasi magkaroon ng awareness talaga yung buong mundo dito sa kanyang advocacy. And then, natuwa naman ako kasi isa yun sa mga highlights talaga ng Miss Universe itong mga nakaraang activity nila, di ba? So, yon. Number 2, kung pag-uusapan natin yung performance niya ng preliminary competition, talagang masasabi ko na she's one of the top. Kasi talaga pag tinignan mo at pinanood mo paulit-ulit, imposible na lang talaga na hindi to magustuhan ng hurado. Sobrang ang ganda ng performance na ipinakita talaga niya at very solid talaga yung mga galawan niya, yung performance level talaga nandoon. Kaya masasabi ko, panalo talaga si Michelle D. Then, pangatlo, syempre, anak siya ni Melanie Marquez. So, hindi imposible kung ano ang puno, yun yung bunga, di ba? So, hindi rin ako magtataka talaga na makuha ni Michelle D bukas yung Miss Universe. Kasi parang I think it's destiny niya talaga to So, ito talaga yung para sa kanya. So, yon. So, na-excite ako ng todo-todo kasi naniniwala kasi ako sa pambato ko Naniniwala ako kay Michelle D kasi parang nakita ko yung determinasyon niya talaga. At kanina nga pinanood ko yung video, grabe, from Miss Universe Philippines, tapos ito na siya ngayon. Una, yung kapayatan niya, talagang sabi ko, wow, grabe ang sexy ni Michelle D. Sobrang pumayat pala siya ng todo. At doon, nakita ko yung determinasyon niya. Sobrang winner, sobrang panalo, ang galing.
So, bukas daw may pasabog daw si Michelle D sa kanyang evening gown na ilalabas bukas para sa kanyang final gown. So, syempre excited ako makita yon. Parang feeling ko, aari ba siya ng bonggang-bongga? Ano kaya ang hairstyle na gagawin niya? Pero mas gusto ko na rin din yung kung ano yung ginawa niya dito sa preliminary competition. Kasi parang feeling ko, mas maganda siya pala pag ganun talaga yung itsura niya. Mas panalo, mas kabog. Hindi ko lang sure kung mas umiksi ang buhok ni Michelle D. Pero kasi sana sa evening gown, medyo parang kulutin niya sana dito konti. Yung parang mas baksak, parang mas bongga. But kung ano man ang magiging itsura bukas ni Michelle D, sigurado maganda siya, di ba? So yun, so sana yung makeup, lakado, lahat mag-align sa kanya ng todo-todo. Tulad nga na sinabi ko, syempre, nagdasal ako, may tiwala naman ako sa Panginoon natin na talagang gagabayan siya ng bonggang-bongga. So, syempre, pangarap to ni Michelle D para sa Pilipinas, kaya pangarap din natin na manalo siya. So, yon, malakas si Michelle D dahil kung iisipin mo, syempre, di ba, doon na lang sa Boys for Change, tapos isa sa mga naging finalist, malaking puntos yun para sa kanya kasi kung iisipin mo, ang dami-daming kandidata doon, isa siya sa mga napili, plus napasama siya sa top 10. And then, parang feeling ko isa siya sa mga top 3. Ganon. So, yon. And then, kung iisipin mo, kamusta naman sila Antonia Forsyth na Reyna, 'di ba? Reyna sila sa supranational, pero bakit wala silang dito sa Boys for Change? So ibig sabihin yung kanilang advocacy hindi legit. So ngayon, yung kanilang mga hurado talagang mapapaisip din na dapat pa talagang manalo to o hindi. So yon. So performance level, nakita naman natin na plakado, malinis naman yung performance ni Michelle D. And then of course, bukas parang feeling ko may i-level up pa siya. Na-hit niya nga yung expectation ko ng todo-todo. So, ibig sabihin, wala na akong dapat pang ipag-alala kung ano man yung performance na ipapakita niya bukas. Kasi para sa akin, she's a winner already. Kasi, grabe, yung transformational na nga lang niya, ang tindi na eh. So, ano pa kaya yung bukas, di ba? So, in total suma, nagtrabaho si Michelle D. Talagang nandoon na lang talaga sa hurado kung ipapanalo nila si Michelle D. Kanina, sabing ganon, sa rehearsal daw ng top 3, isa si Michelle D nandoon. Pero kasi syempre, hindi natin alam kung si Nicaragua, si Michelle D, at saka si USA. Kasi isa lang naman talaga yung may iwan doon sa top 3, doon sa nakuha nila. So parang feeling ko, it's Michelle D. So, ibig sabihin, kung etong si Michelle D ay tinatry doon sa final 3, so ibig sabihin, si Michelle D automatic talaga makakapasok bukas sa semifinals. Pero syempre, huwag tayo magpakasiguro kasi hindi natin alam talaga kung ano ba talaga yung plano ng Miss Universe organization. So, yun lang talaga. Kung ako tatanungin mo, para sa akin, she's a winner. Pero kasi, di ba, it's a decision to ng mga hurado eh. So, doon pa rin talaga tayo magbe-base. So, hindi natin alam at hindi natin alam ngayon kung ano ang tumatakbo sa mga isip ng mga judges about Michelle D. But tayo, syempre, gusto natin siyang manalo. So, malakas din si Thailand. Kasi si Thailand kasi parang, alam mo yun, hindi mo siya pwede basta-basta itapon lang ng ganun-ganun. Kasi iba din talaga yung ipinapakita ni Thailand. Malakas si Nicaragua, performance level, talagang alam natin papalo to si Nicaragua. Malakas si USA, dahil alam naman natin na talagang bukod dun sa may talino, performance level, kumbaga complete package din, pwede na din sila mag back to back. Si Mexico, nakikita ko pa rin si Mexico na tinig kay Michelle D. Hanggat hindi yan nalalaglag doon sa top 5, ibig sabihin, tinig pa rin siya kay Michelle D. Kaya sabi ko nga sana maaga pala malaglag na to, mawala na to sa eksena. Pero syempre, ano doon tayo na hayaan na lang natin silang maglaro bukas sa entablado. Kasi mahirap naman yung ganyan nga, may win-wish tayo, tapos yung kandidata natin, syempre ayaw natin na mawala sa eksena. So, hayaan natin silang maglaro, hayaan natin sila na kung sino yung may iiwan, kung sino yung makakabog, but we have to be, talaga,
trust to Michelle D na lang. Ganon. So, bahala na si Michelle D sa kanyang laban pagdating doon sa Miss Universe, kung ano yung gagawin niyang eksena. So, naniniwala naman akong kayang-kaya to ni Michelle D, di ba? So, malaki ang bala ni Michelle D sa competition. So, basta mag-trust lang tayo sa kanya ng bonggang-bongga. So, bukas na to ng umaga, syempre excited tayong lahat. So, hindi natin alam kung anong paghahanda ang pin-prepared ni Michelle D para bukas sa competition natin dito sa Miss Universe. So, are you excited? Kasi ako, yes, sana corona na talaga to para sa atin. But kung ano man yung mangyari, alam ko na lumaban si Michelle D at wala akong pagsisisihan na siya yung ginawa kong number 1. Kasi alam ko na talagang siya ang dapat at naniniwala ako na siya ang makakapag-uwi ng corona. So, laban yan Pilipinas, di ba? So, nakakaloka, nakakakaba, nakakatakot. Pero, ang galing-galing ni Michelle D talaga. So, sabi ko nga, yun, napanood ko nga yung video na mula noong 2022, 2023 na lumabas siya dito sa Miss Universe Philippines, nakita ko yung transformation niya. Grabe, oh. Saka grabe talaga yung atake niya. Sobrang antindi ang winner. Pero, ang galing. Napabilib talaga ako kay Michelle D. Tama yung timpla ng lahat ng ginawa niya. So, na-miss ko tuloy uli yung mga activity nila. Nahihintayin mo sila tuwing umaga, ano kaya ang suot ni Michelle D, ano kaya ang pasabog. Imaginein mo guys, hindi niya tayo binigo o hindi man lang siya nagbigay ng kahit konting disappointment sa atin from the beginning until, di ba, today. So, winner talaga si Michelle D. So, yon. So, syempre, tignan pa rin natin bukas kung ano ang mangyayari, kung ano yung next na mangyayari. Siyempre, we are excited more, di ba? So, keep praying lang and laban lang Pilipinas. Kaya natin to. So, yan! So, basta, mananalo si Michelle D para sa akin. At kung bakit siya mananalo, dahil siya ang may destiny na maging isang Miss Universe. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So yun guys, maraming salamat. Syempre, palike na lang din po netong video natin today. And then don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.